May mga legal ho kaming kriminal na ipapile sa kanila, sa mga organizers ng nasabing nagrally kanina. Maaaring maharap sa kasong kriminal ang mga nag-organisa ng protesta sa harapan ng St. Gerard Construction kaninang umaga, September 4. Ito ang tiniyak ng legal counsel ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III kasunod ng pagkalampag ng iba't ibang grupo sa opisina ng mga ito sa Pasig City. Wala pang partikular na kasong nabanggit ang abogado o kung kailan nila ito ihahain. I-reviewin pa ho namin yung CCTV. Actually, di ko pa nakita eh. So, kung merong mang paglabag sa karapatan ng mga diskaya, sa propriedad, may nasira, kagaya niya, may vandalism. Anya, malaya namang maglahad ng saloobin ng publiko, ngunit huwag sanang umabot sa dahas at pananakot. Kanina, sumugod sa may opisina ng St. Gerard Construction ang mga rallyista kung saan pinagbabato ng mga ito ng putik at minarkahan ng salitang magnanakaw ang gate ng establishmento. Bunsod na nangyaring protesta, umaapila ng proteksyon at seguridad ang Campo Discaya mula sa Philippine National Police o PNP. General Sir, Nartates, ulitin ko po, obligasyon po ninyo, mandato po ninyo na protektahan ang sinumang mamamayan na sa tingin namin ay agrabyado. Hindi lang po ito usapin ng mga diskaya, usapin po ito ng community po rito na madadamay yung mga ibang inosenteng mga tao dahil po sa padalos-dalos ng mga gawain ng ating mga kasama sa progresibong grupo. Ito yung residential area kung saan nakatayo ang St. Gerard Construction na nilusob ng mga rallyista na kabilang sa mga militanteng grupo. Ayon kay Attorney Samaniego, simple lang naman ang proteksyon na kanilang hinihingi mula sa PNP. Mag-deploy ng mga pulis dito sa lugar upang masiguro ang kapayapaan hindi lang sa mga diskaya, kundi pati na rin sa mga kalapit na bahay. Nitong hapon, mayroon ng mga pulis mula sa Eastern Police District ang nagsibulang magbantay sa paligid. Sa isa namang Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Soto, nagpaalala ito na sa kabila ng galit at pagkadismay ang nararamdaman ng publiko, huwag anya sanang mauwi ito sa karahasan na maaaring magdulot ng gulo o pagkapinsala. Samantala, balak ring maghain ng motion for reconsideration ng kampo sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB kasunod ng pagbawi sa lisensya sa 9 nitong construction companies. Ayon kay Attorney Samaniego, biglaan ang ginawang revocation sa mga ito. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang wastong pagdinig base sa dokumento. Nabasa ko po ng kaunti yung desisyon. Ang pinagbasihan nila ay yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate, pero iba po yung sinasabi ng dokumento. Una nang sinabi ng abogado na isa lamang sa 9 na construction company ang talagang nakapangalan kay Sara Discaya, taliwas sa naunang pag-amin nito. Gate ng abogado na pressure umanong sumagot si Sara Discaya, lalo na at nakaharap ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Tiniyak naman ni Attorney Samaniego na dadalo sa susunod na pagdinig sa Senado si Sara at Curly Discaya sa darating na Lunes, September 8. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.